Nasaksihan mismo ng ilang deboto ang matitinding eksena ng pananampalataya sa isinagawang traslasyon ng Poong Nazareno, kung saan libo-libong mananampalataya ang nagtipon upang makiisa sa prosesyon ng mahal na Poon. Isa sa mga kapansin-pansing tagpo ay ang pag-uunahan ng mga lalaking deboto sa pagkapit sa lubid ng andas. Ayon sa paniniwala ng marami, ang pagkakahawak sa lubid ng andas ay simbolo ng panata at pag-asa, isang paraan ng paglapit sa Poong Nazareno at paghiling ng kagalingan, kapatawaran at katuparan ng mga personal na panalangin. Dahil sa siksikan at matinding tulakan, hindi na iwasan ang mga insidente ng pagkahimatay ng ilang deboto. Sa kabila nito, nanaig ang diwa ng bayanihan. Kapwa deboto rin ang agarang tumutulong sa mga nawalan ng malay. Binubuhat at inilalabas ang mga ito mula sa gitna ng siksikan upang madala sa mas ligtas na lugar at mabigyan ng serbisyong medikal. Bukod sa pisikal na hirap, ramdam din ang matinding init mula sa sikat ng araw at init ng mga katawan ng magkakadikit na deboto. Upang maibsan ito, nasaksihan ang pagbubuhos ng tubig mula sa mga taong nasa gilid ng kalsada, pati na rin mula sa mga establishmento at mga bahay na dinaanan ng traslasyon. Layunin nitong ma-refresh ang mga deboto at maiwasan ang heat exhaustion sa gitna ng mahabang prosesyon. May ilang ding residente at volunteer na namahagi ng inuming tubig sa mga deboto bilang dagdag na tulong sa gitna ng pagod at init ng panahon. Maging ang mga volunteer medic ay hindi rin nakaligtas sa hirap ng sitwasyon. May mga pagkakataong kinakailangan nilang sumuong at sumalungat sa agos ng traslasyon upang marating ang mga debotong nangangailangan ng agarang atensyong medikal. Isang tungkuling puno ng panganib, ngunit sinasalamin ang malasakit at serbisyo sa kapwa. Hindi rin nagpahuli ang mga babaeng deboto. Sa kabila ng panganib at siksikan, makikitang nakikipagbaliyahan din sila upang makakapit sa lubid ng andas at makalapit sa Poong Nazareno. Ang ilan ay naglalayong makapagpahid ng bimpo o panyo sa andas, habang ang iba naman ay umaasang makakahalik man lamang sa salamin ng mahal na Poon. Sa gitna ng lahat na ito, namamayani ang bayanihan. May mga debotong nagpapaapak at nagtutulungan upang maiangat ang iba na nagnanais makalapit sa andas. Para sa marami, ito ang rurok ng kanilang panata. Ang makalapit sa Poong Nazareno kahit sandali lamang. Ang traslasyon ng Poong Nazareno ay patuloy na nagsisilbing makapangyarihang larawan ng sakripisyo, panata at matibay na pananampalatayang Katoliko ng mga Pilipino. Isang tradisyong nagpapatunay ng pagkakaisa at pananalig sa gitna ng hirap at pagsubok. Ako si Monching para sa latest ng iNews Pilipinas. Balitang totoo, serbisyong tunay.